Okay, pag-usapan natin ng isang bagay na madalas nating naririnig pero baka hindi natin lubusang naiintindihan, ang ating mga karapatang panlipunan. Kasi, ito yung mismong pundasyon na humuhubog sa kalidad ng buhay ng bawat isang Pilipino. Kaya samahan niyo kong himayin kung ano-ano ba talaga ang mga ito at bakit sila sobrang importante. Pero teka muna, bago tayo lumalim, simple lang yung tanong pero mahalaga. Pag sinabi ba nating karapatan, ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ito ba isang bagay na binibigay lang sa atin o isang bagay na talagang para sa atin na likas? Magandang baunin yan habang nagpapatuloy tayo. Okay, simulan na natin. Dito sa unang bahagi, aalamin natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng karapatang panlipunan. Ito raw kasi ang pundasyon para sa isang marangal na buhay. So ano nga ba ito sa madaling salita? Ang mga karapatang panlipunan, ito yung mga karapatan na ang goal ay iangat ang kalidad ng buhay natin. Paano? Sa pamamagitan ng pantay na access o pagkakataon sa mga social services. Ang keyword dyan, pantay. Hindi para sa ilan, kundi para sa lahat. At ano ba ang pinaka-goal ng lahat ng to? Simple lang naman pala. Ang bigyan ng bawat Pilipino ng chance na mamuhay ng may dignidad at kasaganaan. Yan ang puso at kaluluwa ng mga karapatang panlipunan. Ngayon, tingnan naman natin yung mga mas espesifiko. Ano-ano ba yung mga karapatan na bumubuo sa mga sinasabing haligi ng ating kapakanan bilang mamamayan? May apat na pangunahing haligi. Siyempre, edukasyon, kalusugan, pabahay at trabaho o hanap buhay. Isipin nyo na lang para silang mga building blocks, pag kulang ng isa, hindi buo, hindi matatag ang pundasyon ng isang pamilya. Di ba? Dito, binibigyan ng highlight yung dalawa sa pinaka-importante, edukasyon at kalusugan. Para sa edukasyon, ang goal, libreng pag-aaral at least sa basic level. Sa kalusugan naman, ang target ay yung abot-kayang serbisyong medical para sa lahat. So hindi lang siya basta konsepto, may mga konkretong plano talaga. Ang ganda pakinggan ng lahat ng yan, no? Pero ang tanong, anong kasiguraduhan natin na maipapatupad yan? Well, dito na papasok ang pinakamataas na batas ng bansa. Ayan, malinaw na malinaw. Nakasulat mismo sa saligang batas. Hindi ito suggestion. Tungkulin, obligasyon ng gobyerno na siguraduhing protektado at naibibigay ang mga serbisyong ito. At may emphasis pa, lalo na sa mga mahihirap. At para sigurado, ang garantiyang yan ay nakasulat mismo sa ating 1987 Constitution. So may legal na batayan, may legal na bigat ang lahat ng karapatang panlipunan na pinag-uusapan natin. Okay, so garantisado siya ng batas, pero bakit nga ba ito sobrang importante? Bakit natin to kailangang intindihin? Ano ba yung mas malaking epekto nito sa ating lipunan? Isipin natin to, parang isang domino effect. Kapag natamasa ng isang tao yung mga karapatan niya, halimbawa sa kalusugan at pabahay, tumataas ang dignidad niya, di ba? At kapag mataas ang dignidad, mas may laban siya sa kahirapan. At kapag nababawasan ang kahirapan, unti-unting nagiging mas patas ang lipunan na siyang nagtitiyak ng katarungan. Ang dulo ng lahat ng yan? Kaunlaran. Isang magandang cycle na nagsisimula sa pagrespeto sa karapatan ng bawat isa. Kaya sa huli, hindi lang to tungkol sa mga serbisyo. Ang pinakamitiin talaga natin ay ang makabuo ng isang makataong lipunan at makamit yung tunay na pambansang kaunlaran. Yan ang pangakong daladala ng bawat karapatang panlipunan. So, iiwan ko kayo sa tanong na to. Bilang mamamayan, paano tayo makakatulong para masigurado na yung mga karapatang ito na garantisado na ng batas hindi lang mananatili sa papel, kundi maging isang totoong katotohanan para sa bawat isang Pilipino? Yan ang magandang pag-isipan.